Yan guys, good morning. Yan, good morning sa ating mga kababayan sa Danjonatics supporters. Good morning sa inyong lahat. Kumusta po ba kayo? Kayo ba'y maayos lang? Mga kalingap? So, ngayong araw na ito, ngayong umagang ito, linggo ng umaga ngayon guys, may nag-ikot dito sa amin na naglako po ng tulingan. Ayan, ito. So, nakabili ako guys ng tulingan na lulutuin natin. So, ang luto ko ngayon guys, kakaiba ito, no? Kung si Kalingap Dan mayroon siyang bangus gourmet. Yan. Ako magluto din ako ng tulingan. Tulingan gourmet ito. Joke lang po yan ha. So, guys, magluluto ako ngayon ng sinaing. Ito yan, no? So, meron na tayong tulingan dito guys na binili. Yan o, nilinis na natin to. Wala nang hasang yan. Yan, nalinis na natin. Ayan o. Yan o. Malinis na po yan. So, ito ang gagawin natin ngayon. No? Sinaing na tulingan. Yan. Siguro sa mga Tagalog, Bisaya. Yan. Sa Bicol din guys, uso din ito. So, ang ginagawa ko dito, no, kasi naging negosyo namin ito ni Mrs. noong nasa Manila pa kami na hindi pa ako vlogger. No, hindi pa ako vlogger. Ito na yung kasama to sa tinitinda namin ni Mrs. Bigas, itlog, sinaing. Ano to guys, tatlong kalderong malalaki kasi paborito ito ng mga tao. Kasi ito, ang sinaing na ito guys, pag niluto mo kasi ito, no, ano to, hindi mo na kailangang, wala kang itatapon dito dahil ito'y parang sardinas na kalambot. Ayan o. So, umpisahan ko ng proseso. Pakita ko sa inyo guys, para naman din makita ninyo at pwede rin kayo magluto nito sa inyong mga bahay, no, sa mga nagtatanong. So, umpisahan ko na guys ha. So, ayan, panoorin niyo po yung ating pagluluto, pagproseso. So, ito, ang ginagawa ko dito, tatanggalan natin ang buntot. Ayan. Tapos, i-slicean ko yan dalawang bises. Ayan, dalawang slice lang. Same din sa kabila. Oh, yan. Bakit ba ini-slicean? Ang purpose kasi yan para pumasok dito yung lasa. At pinipipi po yan. Yan. So, kung mapansin nyo po guys, sa Batangas, sa Tagaytay, may mga ganitong tinda na nakabalot ng dahon ng saging. So, ayan na siya. Oh. So, dapat malinis ha. Una-una sa lahat guys, pagluluto, huwag kalimutan, dapat malinis ang proseso. So, itong sa akin, malinis na yan kasi nakaapat na hugas na yan. So, ito ginagawa yan guys. Oh. Ayan. Dapat yan biak, naka-slice at dapat na medyo pipi na siya. Pipi ha, hindi pipi. Pipi, ayan. So, isa. Ayan. So, ini-slice natin yan ng dalawang beses guys. Para naman pumasok dyan ang lasa at madaling maluto. Yan. Siguro magtatanong kayo, Kuya Bobby, saan mo ba natutunan yan? Nako guys, ang nagturo nito sa akin yung aking tiyahin, no? Yung tiyahin ko sa Laguna. Kasi nakatira ako sa Laguna ng 3 years. Natuto din doon ako nito natuto kasi doon marami kasing tulingan doon. So para lang wala mang rep yung tiyahin ko, ang ginagawa namin nito para matagal mapanis guys, sinaing ang ginawa ng tiyahin ko. So doon ko natutunan kasi ito, alam nyo ba ito, 2 weeks, 3 weeks hindi ito napapanis kahit hindi mo siya i-ref. Ilagay mo lang sa kaldero guys, isabit mo lang sa sabitan ninyo, initin mo lang every morning, hindi ito guys napapanis. Yan. Tapos masarap ito guys sa mainit na kanin, no? Sa mga mahilig dyan sa sinaing, sa mainit na kanin, lalo ko ang kanin ninyo guys dinurado, tapos may kapartner na malamig na soft drinks, ay siya. So ito na po yan, pinipipi. Yung ibang guys talagang lapad na lapad yan. Lapad na lapad siya kakapipi.
Yan. So yan po ang proseso natin ha. So alam nyo na yan ha, paano ang proseso nito ha. So yan po. Yan. So tandaan lagi, 2 slice. Yan, sa mga gustong subukan. Yan, pipipiin lang. Yan. Ako guys, napakasimple lang talaga guys ng rekado nito. Alam nyo ba, ang nagpapasarap kasi dito guys, yung matagal na pagluto. Ang pagluto kasi nito, 2 hours to 3 hours ang pagluto. Hindi ito minamadali. Ang pagdingas nito sa apoy guys, dapat mahina lang para hindi umapaw ang sabaw. Yan. So, ganito. Ganito yan guys. Oh. Yan. So yan po ang tamang proseso ha. So pwede nyo pong subukan to. Yan. So masarap nito guys lutuin. Alam mo kung saan ko ito niluluto? Sa uling. Pinakamasarap sa uling guys. O sa kahoy. Oo. Ngayon kung mayroon kayong kulon o kaldero, the best. Ayan o. So ito po ang tamang pag-ano ha. Alam nyo na po ha. Yan. So ito na po guys, yung ating sinaing. Yan. Lahat yan guys, nakaano lahat yan. Ayan. No, so abangan nyo guys ang paglagay, ang ano bang ihalo ko dito. Ito yung excited dito guys. Ano ba ang mga ingredients? Napakasimple lang. Masasabi mo na ay lutong probinsya man lang yan. Madali lang pala. So guys, ito yung ating ihahalong pampasarap. Yan, no? Guys, kung alam nyo ito, no? Ito po ay libas. No? Ito yung dahon guys na maasim. So, ang tawag dito sa Bicol, sa amin sa Bisaya, libas. Dito sa Bicol, lubas, ubas. Basta, masarap to guys sa mga sinabawan, sa mga pampaasim. Ito yun. So, ito yung ihahalo natin sa ating sinaing. Napakasarap nito, no? Ang purpose kasi natin dito guys, no, para malinamnam dahil dito. Pero siyempre ang ingredients natin dito simple lang. Isa sa mga ingredients dito kung bakit hindi siya napapanis, ang number 1 suka. Wag po tayo hindi tayo maglagay ng mga bawang, sibuyas, wala pong ganun. Ang ilalagay natin dito guys, napakasimple lang. 4 lang, no? 4 lang na ingredients kasama na ito. Number 1 ito guys. 4 na ingredients lang. Pero pag naluto guys, grabe, makakarami ka ng kanin. So umpisahan ko na. Ha, panoorin nyo guys. Siyempre guys, lalagyan natin lalagyan natin ng dahon, yung ilalim. Yan, kumbaga sapin. Sasapin na natin ang dahon yan. Yan. Para hindi manikit. Para hindi manikit at para may panlasa ito. Panlasa yan guys. Ayan. Panlasa yan. So ako kinakapalan ko yan kasi pag naluto kasi yan sa loob na ng oras, naku, parang papel na lang yung kanipis. Yan. Yan. Bago natin ilalagay itong isda. So ito guys, ilalagay na natin yung ating mga pipi na mga isda. Ayan. Yan. So, tandaan ninyo guys yan ay ating video. Pwede nyo pong tutorial tayo ngayon, no? Para sa mga Danjoy supporters na mahilig sa isda. Naku guys, mas maganda mag-isda kumpara mag-karni. Kaya ako talaga, sa totoo lang, hindi ko sinasabi sa inyo, madalas kami ni Mrs. ganito ang ulam. So, after nito, patungan natin sa ng dahon ulit. Yan. Layer ang dahon yan guys. Yan. Patong-patungan natin siya. So ito na po oh. Yan, lagay ulit. Yan. Lagay ulit. Yan. Oh, tapos patong ulit ng dahon. Madali man lang siya i-prepare kasi siyempre nakahanda na lahat yan. Alam mo guys, itong dahon na ito, pag napakuluan to ng 2 oras, nalulusaw yan. Numinipis yan. Ayan. So, yan. Nasa sa inyo na po, no? Yan. Kung wala kayong uling, pwede naman sa gasol.
Yan, tapos lalagyan pa ulit ng dahon, no? Hanggat sa maubos natin yung ating dahon. Kasi nga, sabi ko sa inyo, pag ito naluto, alam mo naman ang mga dahon-dahon pag naluto, parang papel na lang yan, manipis lang yan. So, ayan. So, nailagay na natin guys, di ba? No? Nailagay na natin. So, ang tanong, Kuya Bobby, anong ilalagay mo dyan? Siyempre guys, unang-una, sa pagluluto, number 1, asin. So, tansyahin nyo lang ha guys ha. Tatlong, ako nilagay ko rito, dalawang kutsaritang asin. Ayaw ko naman sobrang dagdag kasi pag umalat mahirap na. At least kung matabang pa, pwede ka pang magdagdag. Diba? So, anong susunod na ilagay dyan? Siyempre, maglagay tayo guys ng magic sarap. Yan. Eh, huwag natin ilihim. Siyempre, para lumasa, maglagay tayo ng magic sarap. Di ba? Ba't mo pa itatago yan? Eh, public naman tong ating video. So, dalawa na. Asin, magic sarap. Anong pangatlo guys? Ito. Papatagal, hindi sa mapanis. Suka. So guys, ayan, ang suka natin. Yan. Ilalagay lang natin dyan. Tansyahin nyo na lang. Huwag masyadong maasim din. Yan. So, hinati ko lang yung sa bote. Tatlo na. Ito. Ito guys, ang panghuli. Ito, ano to? Yan. Mantika. Simple lang. Yan. Tansyahan lang yan. Pero magtanong kayo sa akin guys, ibibigay ko sa inyo kung ilan talagang takal dyan. Pero siyempre ako matagal na akong gumagawa nito. Alam ko na ang paraan. So wala kang ilalagay dyan na sibuyas, bawang, wag. Alam nyo ba kung bakit? Pag nilagyan nyo kasi yan ng mga sibuyas, bawang, yan ang cause ng panis. So ito, asin, walang paminta, magic sarap at saka mantika lang. At saka ito nga, dahon. Yan lang po talaga. Ang magpapasarap dito guys, yung kanyang katas, yung kanyang loob na kukulo siya ng 3 oras. Dapat guys, bago nyo to, ang tamang para tandaan kung bakit naluto na ito, dapat pag tinusok nyo yung ulo, parang na siyang sardinas. Yung malambot na malambot, parang na siyang, bangus gourmet ni Kalingap na wala ka nang itatapon. Kahit buto nakakain. Same din ito guys. Yan. So, yan po ang ating ingredients. So, isasalang ko na ito guys. At maya-maya makita niyo kung paano. Lalagyan natin ng tubig. Guys, ito na guys. So, maglalagay na tayo guys ng nilagyan ko siya ng mainit na para madali nang kumulo. No? Pero pwede naman guys, kahit hindi may ilagay mo. Nilagay ko lang itong mainit kasi nagpakulo kasi ako kanina para maligo. Sayang naman yung tira. So, ginamit ko dito guys. Yan. So, isasalang na natin ito guys sa kalan, no, sa uling. So, ito na guys, So, nakauling ako. Ayan. Pakukuluin na lang natin yan. At malalaman ninyo guys, no. Yan na po ang kulay niya, tinan mo. Pero 3 hours po ang kulo niyan, no. Hindi sobrang lakas. Katamtaman lang po dapat ang baga. So, abangan niyo po mamaya guys sa pagluluto nito. Mga kalingap, yung ating sinaing na tulingan. So, ipapakita ko po sa inyo after ng pagluto nito ng 2.5 hours. So, ito po, tingnan niyo po, sobrang lambot na. Pati ulo, yan, nakakalas. So, wala ka nang itatapon dito. Pag ito ang niluto nyo, dapat talaga 2.5 hours o 3 hours ang pakulo. So, ito na siya guys. Sobrang lambot na, no? Para na siyang sardinas, no? Everything feels right in this paradise night. Vacation time.